we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula Ari, sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo lilimot. For today's Sunset Prayer meeting, Talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Sa gabi pong ito, sa takip silim, tayo muli nagkatipon sa platform ng Zoom para ganapin ang ating Sunset First Watch Prayer. Day 234 na po tayo ngayon. Tayo ngayon ay nasa ubasan ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. At sa ginagamit po nating application, platform ay 31 na po tayo naka-join ngayon. Salamat sa Diyos. At marami po ang naka-join ng maaga at napakinggan ng testimony. Gamit po natin ang platform ng Zoom. At the same time ay sa kapahintulutan ng ating mga tigapanguna, naka-Facebook Live na po tayo. Ngayon, naka-synchronize na. Hindi ko lang maintindihan kung yung synchronization natin habang naka-FB tayo ay pumapasok na sa YouTube. Okay, makikita na rin natin naka-YouTube na rin tayo ngayon, no? At naka-TikTok, no? Kung naisasabay yung oras natin dito o sabay na rin sa YouTube at sa TikTok at Spotify. Kaya salamat sa Diyos sa buhay ng ating tigapanguna, sa buhay ng ating spiritual director, Bishop Joseph Mansuelo, kasama kay Pastora Glory, sa kanilang kapahintulutan na may bahagi natin sa mas marami pa ang salita ng Diyos. Bukod sa ating 31 na nasa platform ngayon, o 32, may pumapasok pa, at sa paggamit natin ng iba pang platform, YouTube, TikTok, Spotify, salamat sa buhay ni Pastora Sandra Woodruff na siya ang admin natin sa other application pa natin. Pero yung Facebook Live ay nasa account ko po ito, kaya kung gusto po natin may bahagi for the whole 1 month ay pwede nyo pong i-share, mag-comment po kayo, itag nyo po sa mga kaibigan ninyo para makarinig din sila ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Kung nawala na sa Facebook, ay pwede naman kayo pumunta sa ating YouTube, TikTok, at Spotify. Okay, yung sabi nila ay hindi naman nila papanood yung video, pakinggan na lang nila through Spotify para nakikinig lang sila ng radyo. Amen? At July 23 na po ngayon, 2026, napakaganda po ng mensahe ng Diyos sa atin ngayon. Victory over troubled mind. And how do we find victory over the troubled mind? Yan po yung ating sasagutin at ihahayag po yan ng ating pinakabatang pastora sa basan ng Prayer Faith Church. Nagsimula siya ay grade 9. Amen. Ngayon ay third year college na siya. Praise God. Palapakan natin si Lord. Amen. Ang ating youth pastor sa POF Linasing Chapter, San Marcelino, Zambales. Walang iba kundi si Pastor Melissa Jane Pasul. Nak, is your turn? Amen. Praise God. Maraming salamat po tayo, Pastor Alex. Naririnig po ako ng malinaw po. Loud and clear, loud and clear. Muli po, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Magandang buhay po. Umpisa po sa ating mga tagapanguna, sa ating Bishop Ross po, kasama kay Pastor Mami Glo, sa ating Tay Pastor Alex, at sa ating Pastor Jay, at sa lahat po ng mga pastors, PMEs, at sa lahat ng mga magigiting na lingkod ng ating Panginoon na naka-join po ngayon sa Zoom at sa mga iba't ibang platform pa po. Magandang buhay po sa bawat isa sa atin. At sa oras pong ito, praise God po, no, kasi dahil testimony pa lang kanina ay busog na tayo. Amen, amen. At nakanasan natin na talagang ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay tunay na buhay at makapangyarihan. Amen po. Kaya sa oras pong ito, ang ating teksto po ay makikita po natin sa Aklat ng Unang Hari, chapter 19 verses 1 hanggang 8 po. So 1 Kings chapter 19 verses 1 to 8, sabi po dito,
Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, "Patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganitong oras ang ginawa mo sa mga propeta." Natakot si Elias at nagpunta sa lupa Juda. Iniwan ng pumunta sa ay naubusan sa ilalim ng ganito. Yahweh, niyo ako. Kap na hindi mabuti akong Na-mute, Pastora, na-mute, Pastora Melissa. Paki-on na lang uli. Amen po. Naririnig na po? Okay na. Thank you po. So, dun po tayo sa verse 5. Pagkatapos nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya nito at ang sabi, "Gising na at kumain ka." Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga muli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh, ginising siya muli at sinabi, "Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo." Last verse. Kumain nga siyang muli at uminom. At ang pagkain ito ay nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po Panginoon sa oras na ito, sa isang pribileyo ulit Panginoon na muli makapagbulay-bulay po kami ng iyong mga salita. Lord, patuloy kaming umaamin na kung wala yung pagsama mo sa amin, di namin kaya Panginoon. Kaya Banal na Santong Espiritu, dalangin namin, samahan mo kami Panginoon. Salamat po Panginoon dahil alam namin na ikaw yung Diyos na muling magtuturo sa amin. Salamat po Panginoon sa katagumpayan. Ang lahat ng papurit pagsamba ay sa iyo po namin lahat ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God po. So muli po, magandang buhay po sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, ako po ay labis na nagpapasalamat sa Panginoon dahil very timely talaga ang Lord dahil sa araw pong ito wala po kaming pasok. Praise God kasi kaninang umaga nakita ko yung announcement at asynchronous nga daw po kami. At salamat sa Panginoon dahil sa privilege po ulit na magamit niya para muling mag-share ng salita ng ating Panginoon. At kagaya po ng sabi ng ating senior pastor kanina, yung ating topic po na ibinigay sa atin ng Diyos ay victory over troubled mind. Amen po. So alam niyo po, salamat sa Panginoon dahil alam niyo po sa buhay natin, sabi ng isang pastor po na narinig ko, our life is the expression of how we think. Amen? Dahil ang ating isip po, alam naman natin lahat yan na talagang makapangyarihan. Amen? Kung ano-ano yung mga pumapasok sa ating isipan. Amen? Dagdag pa kung ano-ano yung binubulong ng kaaway dyan. Amen po. Pero alam niyo po ba, ano ba yung mga bagay na kinakaharap ng madaming tao ngayon? Kahit ang mga hindi Kristiyano. Amen? Sakit sa bulsa lang ba? Amen? Walang trabaho? Pagtaas ng mga bilihin? Amen? Pero alam niyo po, ang isa sa pinaka matinding battle po ng madaming tao ngayon ay nasa isip. Lahat ng mga battle na yun ay nasa isip lamang po. Amen po, bilang mga tao. Kaya nga po, sabi nga po, diba, it's all about good mindset matters. Amen po. Our mind is so powerful. Kaya nga, pag minsan, di ba po, pag may nagkukwento sa atin, kinukwento pa lang sa atin, minsan nabibigyan na natin ng konklusyon. Amen? Kahit minsan hindi pa tapos yung kwento, alam na natin kung ano yung mangyayari. Tapos minsan nai-imagine na natin, hindi lang natin siya basta napapakinggan, nai-imagine pa natin. So, ganun ka makapangyarihan yung ating mga isip. Kaya nga po, alam niyo po, lagi nating naririnig o sinasabi, always think positive. Amen? Lagi nating naririnig yan na, opo, makakatulong yon na minsan kapag may isang tao nagsabi sa atin ng problema, tapos ang response natin, o kapatid, always think positive. Pero alam niyo po, isa sa magandang mangyari ay to transform yung mismong isip.
Amen po. At wala pong ibang makakagawa yan kundi ang ating Panginoon lamang. Si Lord lang yung makakapag-transform. Yung salita lamang ng ating Diyos yung makakapag-transform doon sa isang troubled mind. Amen po. Kaya nga po lagi nating tatandaan mga kapatid ko kay Lord na may mga pagkakataon talaga na minsan kahit yung akala natin na taong pinakamatatag, pinakamatapang, amen po, ay darating talaga yung pagkakataon na manghihina at manghihina din yan. Amen po, mapanghihinaan. Pero ano po ang good news na si Lord lagi lang siyang nandyan. Amen. Open arms siya palagi para sa ating lahat. Katulad na Amen. lamang kay Elijah, di ba po? Galing siya sa katagumpayan. Alam niyo po nung nag-preach ako nung nakaraan sa Linasin, ang text to naman po na ginamit po natin ay ito din si Elijah nung panahon na nagpababa ang Panginoon ng apoy. Amen, doon sa kanyang handog. Alam niyo po, ito pong teksto natin ngayon, sa buhay ni Elijah, ito yung kakatapos lang yun nung bagay na yun na nagpababa ang Panginoon. Pinakita ng Diyos, pina-reform ni Lord yung kanyang kapangyarihan sa harap ng madaming mga Israelita. Amen, sa pamamagitan po ni Elijah. So sa Elijah po, dito sa teksto natin, kakagaling na lang sa katagumpayan. Amen po, sa victory. Pero sa kabila ng lahat ng yon, nang hina pa din siya. Amen. Anong sabi niya? Gusto niya nang mamatay. Amen. Gusto niya nang sumuko. Pero nakanasan niyo na po ba yun sa buhay natin na nagpalakas tayo ng ibang tao? Amen. Nagpayo tayo sa ibang tao, nag-advise tayo. Amen. Napalakas natin sila. And then, after nun, tayo naman yung parang, alam niyo po yun, hinang-hina, pagod na pagod. Amen. Na dito sa buhay ni Elijah, makikita natin na kahit pa lang isang tao, galing siya sa katagumpayan, kahit na ang isang tao, kakatapos lang niyang makanasan yung kapangyarihan ni Lord, makakaramdam pa rin siya ng panghihina. Amen. Possible po pala yun mga kapatid ko kay Lord. Pero alam niyo po ang good news, God does not ignore the troubled mind. Amen po. He meet us in our low moment po. He meet us in the wilderness. He is present, mga kapatid ko kay Lord. Ang ating Panginoon lagi siya present sa kahit na anumang tagpo o sitwasyon ng ating buhay. Kaya nga po sa Psalms chapter 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Amen po. Ang ating Panginoon, concern siya. Amen sa lahat ng ating nakaramdaman. Amen po. Kaya nga po, ngayon tuturuan po tayo ng ating Panginoon na how God brings victory over troubled mind. Amen. Yun po yung ating tema. How God brings victory over troubled mind. Unang-una po, matatagpuan po natin dun sa verses 3 hanggang 4. Yung sa ating binasa po kanina sa ating teksto. Unang-unang puntos po natin, recognize the reality of mental struggle. Amen. Recognize the reality of mental struggle. Alam niyo po, to recognize is to admit. Amen. Sabi nga po nung isang narinig ko, ayos lang daw po na minsan hindi tayo okay. Amen. It's okay not to be okay. Kasi nga po, di ba po, kahit nga yung ating mga biblical heroes dito sa Bible, amen po, nakanasan din nilang manghina. Nakanasan din nilang yung tagpo sa buhay nila na gusto na nilang sumuko. Amen po, kaya nga kung titignan natin si David, diba po, dun sa Psalms chapter 42 verse 5, ito po yung patunay na si David na after God's own heart, amen, dahil siya yung tao na malapit sa puso ng Diyos, amen, kahit siya naramdaman niyang manghina, amen po, di ba? Si Moises, siya ay burdened sa kanyang responsibilidad, amen, doon sa madaming Israelita dahil siya yung ginagamit ng Panginoon. Pero sabi doon sa Numbers chapter 11 verse 15, sabi niya doon, kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Amen po. At si Jonas po, kung titignan natin sa Jonas chapter 4 verse 3, mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay. At lastly po, itong si Job. Sabi po dun sa Job chapter 3 verse 11, bakit hindi na lang ako namatay sa kapanganakan? Amen. Na ito yung patunay na even a righteous man, amen, makakaranas pa din ng panghihina. At lalong-lalo naman po tayo, di ba po? Lalong-lalo na yung mga
wala pa dun sa presensya ng ating Panginoon. Madaming tao ngayon stress. Amen? Dahil isabay na natin yung pagtaas ng mga bilihin, tapos idagdag mo pa yung nangyayari sa ating gobyerno. Kung manonood nga lang po tayo sa Facebook, di ba, sa Reels, grabe, kahit sa balita, puro problema. Amen? Kaya nga madaming tao ngayon stress. Pero alam niyo po, laging paalala sa atin ng Panginoon na protect your peace, kapatid. Amen? Proteksyonan po natin yung ating kapayapaan. Amen? Dahil nasa atin po palagi yung choice. Kaya nga po, sabi po ng isang pastor po na narinig ko, may culture daw po ang ibang Kristiyano sa panahon ngayon na minsan kapag nalaman na, ay, stress ka, depressed ka ba, baka kulang ka sa devotion. Amen. Minsan may mga ganun po, di ba? Nalulungkot ka ba? Baka kulang ka lang sa prayer. Kulang ka sa pagbabasa ng word ni Lord. Opo, totoo naman po yun, di ba po? Maaaring yun ay isa sa malaking dahilan. Pero alam niyo po yun na nakakalungkot minsan dun sa part na nakakamdaman na nahuhusgahan na. Amen po. Pero ganun pa man, mga kapatid, wag natin lalagyan ng permanent solution yung isang temporary situation lang. Amen po. Mahalaga kaya nga sa atin po bilang mga lingkod ng Diyos, mahalaga na lagi nating lalagyan ng filter ang ating mga isipan. Amen. Yung isang grape nga, di ba po, nilalagyan ng filter yun para ma-filter yung tubig, para malinis. Kapag sa bahay natin, di ba po, sa ating mga tahanan, kapag may kumatok ng hating gabi o kaya this oras na ng gabi, di ba po, hindi natin agad-agad bubuksan, tatanungin natin sino yan. Diba po? Parang ganun din po sa ating mga isipan. Amen. Hindi lahat ipapasok natin. Amen. Alam niyo po yung mga, sabi nga po, lahat ng mga pumapasok sa ating isipan, hindi na natin yan kumbaga makokontrol. Pero ano yung makokontrol natin? Yung mga mananatili sa ating isipan. Amen po. Kaya nga po katulad ni Elijah, nung panahon na kinausap niya ang Diyos, inadmit niya na hindi niya nakaya. Amen. Grabe yung trouble dun sa kanyang isipan. Kasi nga, di ba, nung sinabi ni Jezebel na nagalit si Jezebel dahil nga namatay yung madaming propeta ni Baal. Diba po, kaya nga sabi niya, gagawin ko din kung ano yung ginawa mo, sabi niya dun kay Elijah. Kaya nga, grabe din yung stress ni Elijah, grabe yung kanyang isip that time, very in trouble. Kaya nga po, katulad na Elijah, alam niyo po mga kapatid ko sa Panginoon, dito sa ating point 1, victory begins when we honestly admit our struggle sa harapan ng ating Panginoon. Napakahalaga po na maibaba natin yung ating mga puso, maibaba natin yung ating mga sarili sa ating Diyos. Amen, na may surrender natin ang lahat sa ating Panginoon. Amen po, kaya nga po yun po yung ating point 1. Pangalawa po, ito naman po yung matatagpuan natin doon sa verses 5 hanggang 6. Basahin lamang po natin, sabi dito sa verse 5, pagkatapos nahiga siya at nakatulog, ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit niya ito at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom, pagkatapos ay nahigang muli. Pangalawa po, receive God's care. Amen. Receive God's care. Alam niyo po mga kapatid ko sa Panginoon, sino po ba yung stress dito? Meron po bang stress dito? Meron bang madaming iniisip-isip, bang nangangamba dito sa mga panahon na ito? Mga kapatid ko kay Lord, baka gutom lang yan. Amen po. Kasi nga itong si Elijah, alam niyo po, nakakatuwa, no? Itong si Elijah, yung chef niya that time ay yung anghel, ipinagluto siya ng anghel, amen? Pinag-prepare siya ng pagkain. Kaya nga alam niyo po mga kapatid ko sa Panginoon, God did not rebuke Elijah. He let him rest, eat, and recover. Amen? Hindi ni-rebuke ng Panginoon si Elijah. Hinayaan ng Diyos, pinakain siya ng Panginoon, hinayaan siyang magpahinga. Amen? Kaya nga alam niyo po, may care ang Diyos sa ating physical and emotional needs, mga kapatid ko kay Lord. Hindi lang siya may care doon sa ating spiritual na kalagayan, bagkus mismo sa ating physical na katawan. Amen po. Kaya nga alam niyo po,
hindi tayo minamadali ng Diyos sa mga panahon na nakakaranas tayo ng struggle. Amen. Sa panahon na tayo ay nakakaranas ng pagsubok. Hindi tayo minamadali ng Diyos na agad-agad mag-recover. Amen. Hinahayaan tayo ng Panginoon na step by step. Amen. Tinutulungan tayo ng Diyos, binibigyan niya tayo ng kalakasan, nagpapadala siya ng madaming tao sa paligid natin para, alam niyo po yun, i-comfort tayo, palakasin tayo, hanggang sa tayo ay makabangon ulit. Amen po. Kaya nga po, alam niyo po mga kapatid ko sa Panginoon, si Elijah nga, kain tulog yung ginawa niya po, no? Ilang beses siyang ginising nung anghel. Kaya nga alam niyo po, minsan kasi, talagang tayo bilang mga tao, tayo din mismo yung pasaway. Amen po. Tayo yung nagpapagulo ng sitwasyon. Amen. Pero, ang laging paalala sa atin ng ating Panginoon, di ba po, be still and know that I am God. Yan ang sabi ng ating Diyos. Kaya nga po, alam niyo po, minsan ang tayong mga tao, sinasabi natin na, Lord, kaya ko pa. Amen. I can still handle this, Lord. Amen. Hindi ko muna isusuko sa iyo, Lord, kasi kaya ko pa naman eh. Pero alam niyo po yun, mas masarap di po ba na una pa lang ay isuko na natin lahat sa Panginoon. At least hindi pa tayo napagod, di ba po? Una pa lang maisurrender na natin ang lahat sa Diyos nang sa ganon, siya yung bahalang kumilos sa lahat. Amen. Kasi alam niyo po, sa isang sitwasyon na magulo, kapag si Lord, hinayaan natin pumasok dyan, sinayaan natin na gumawa siya, kumilos siya, magiging smooth po ang lahat. Nananampalataya po ako na lahat tayo ay ranas natin po lahat ang bagay na yan. Kaya nga alam niyo po, hindi naman po masamang humingi ng tulong mga kapatid ko sa Panginoon. Lalo na sa ating mga tagapanguna, sa ating mga pastors. Amen? Kasi nga po yung paghingi ng tulong, hindi naman po yan pagpapakita ng kahinaan. Pagkus yan po ay ang ating mga kapastoran, ibinigay yan sa atin ng Diyos para, alam niyo po yun, gumabay sa atin, magturo sa atin. Amen. Kaya nga, ang paghingi po ng tulong, hindi yan kahinaan, bagkus yan po ay wisdom mula sa ating Panginoon. Amen po. Kaya nga, katulad po nung prodigal son, amen, kung matatandaan po natin, di ba, nung panahon na siya ay bumalik sa kanyang ama, sa kabila nung kanyang ginawa, amen, anong ginawa sa kanya nung kanyang ama? Niyakap siya, di ba po? Binihisan siya at ipinaghanda pa nga. Amen. Kaya nga sa atin po bilang mga anak ng ating Diyos, balik lang tayo palagi doon sa presensya ng Diyos. Amen. Hayaan natin na makialam si Lord sa lahat ng tagpo o sitwasyon ng ating buhay at siya ang bahalang kikilos. God is always in control, mga kapatid ko kayo. Lagi nga po nating naririnig yan, di ba po? Kaya nga po, doon sa ating point 2, victory comes when we allow God to care for us. Ang mahalaga mga kapatid ko kay Lord, hayaan natin si Lord na kumilos sa ating buhay. Amen po. Kaya yun po yung ating pangalawang puntos. Ang bilis po, no? Pangatlo po. Ito naman po ay matatagpuan doon sa verses 7 to 8. So sabi po dito, ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh, ginising siya muli at sinabi, bumangon ka at kumain, napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siyang muli at uminom. At pagkakain iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. So, pangatlong puntos po natin mga kapatid ko sa Panginoon. Nasasagot doon sa ating tema na how do we find victory over the troubled mind? Pangatlo po, rise again with God's strength. Rise again with God's strength. Alam niyo po, sa kabila ng ating mga pinagdaraanan, alam ko po, meron tayong mga kanya-kanyang sitwasyon, amen, sa buhay. Meron tayong mga kanya-kanyang pinagdaraanan lahat. Pero ang good news doon, meron tayong iisang Diyos, amen, na kayang kumilos, o Diyos na makapangyarihan sa lahat na magpapanagumpay sa atin. Pero alam niyo po mga kapatid ko sa Panginoon, sa kabila ng lahat ng yan, si Lord, lagi siyang tapat sa buhay natin. Amen. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Kahit na minsan, alam niyo po yun, imposible na, kahit na minsan wala ng pag-asa, we will rise again kapatid, sa tulong at biyaya ng ating Diyos na buhay. He restores us step by step. Amen. Parang si Elijah. Amen po. Kaya nga alam niyo po, isang testimony ko lang po. Na testimony ko na din po to sa church. Alam niyo po,
yung lola ko po, si nanay, dahil nga hindi pa naman po siya ganun kalalim sa harapan ng ating Panginoon. Ngayong sa mga panahon po na ito na tag-ulan, ang mindset niya ay ano na daw po, buwan ng kahirapan, ganyan, kasi nga daw po matumal kapag dating sa bayan, wala gaanong bumibili, tapos tag-ulan pa, ang daming mga pangangailangan, ganyan. Kaya nga po, nung nakaraan, alam niyo po, meron siyang ipon dun sa banga niya. Meron siyang isang banga, tapos ginawa niyang alkansya. At alam niyo po, kami yung inutusan niya ni mama na magbilang. At sabi niya po, nung time na binibilang na namin, sabi niya, nagpray ako kay Lord. Kasi alam niyo po, kung narinig niyo na po dati, yun po ay prayer partner ko tuwing gabi. Nagpe-pray kami bago matulog, tinatawagan ko siya ganyan. Tapos alam niyo po, nung time na binibilang na namin, sabi niya, nagpray ako bago ko simulan yan, sabi niya. Kaya kami naman po ni mama, grabe, tuwang-tuwa. Tapos, nag-i-intercede din kami at the same time. Tapos, nung binibilang na po namin, nagulat siya kasi nga, hindi naman na po kami matapos-tapos magbilang. Na, kumbaga, na mamangha siya. Kaya nga, alam niyo po, salamat kay Lord kasi tuwang-tuwa siya. Sabi niya, na yun nga, nakanasan niya yung himala ng Panginoon. Alam niyo po, nung time na yun, iniisip ko na lang, Lord, sabi ko, kung ikaw nga, 'di ba, yung unang himala mo nung panahon na nandito ka sa mundo. Kung matatandaan niyo po yung himala ng Panginoon doon sa alak na doon sa tubig na naging alak, 'di ba po, para may mapainom doon sa kasalan. Yun po ay nangyari, nakalagay sa isang banga, 'di ba po? Sabi ko, Lord, kung paano ka gumawa doon ng himala doon sa banga nung unang himala mo dito sa mundo. Lord, ganun ka din gumawa ng himala doon sa banga ni nanay, sabi ko. Kaya alam niyo po, salamat naman po sa Diyos dahil talagang nagpapasalamat talaga siya sa Panginoon nung oras na yun dahil pinatunayan po ng Panginoon na kapag, alam niyo po yun, inumpisahan niya ng panalangin, nagtiwala siya kay Lord, ipaparanas ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Kaya alam niyo po yung laman ng banga na yun, salamat naman po sa Panginoon kasi hindi ko po alam kung sa panahon na ito ubos na yung hawak niyang pera, pero alam ko po na si Lord yung biyaya yun mula sa ating Panginoon para sa mga panahon na ito alam niyo po yun, maranasan o maipaalam doon kay nanay na hindi ito buwan ng taghirap. Bagkus buwan ito na kung saan, sabi ko nga po sa kanya, ito yung buwan na kung saan gagawa ang Panginoon, mas gagawa ang Diyos, magpo-provide ang Diyos, mas ipaparanas ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Amen? Dahil alam niyo po yun, kapag tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon, hindi lang tayo basta hihinto dun sa ating paglilingkod at pagtitiwala sa Kanya. Ang Diyos, tatapatan niya yung ating katapatan sa Kanya. Amen po. Kaya nga po, bilang pangwakas na lang po, kung sa mga panahon na ito ay nangangamba ka kapatid, na panghihinaan, alam niyo po ang paalala sa atin ng ating Panginoon, there is victory over troubled mind. Amen po. At sabi po sa Philippians chapter 4 verse 6, diba po, sabi po doon, do not be anxious about anything, but in everything by prayer with supplication and thanksgiving that your requests be made known to God. Amen po. Sabi ng Panginoon doon, hindi natin kailangan mangamba sa kahit na anong mga bagay. Pagkus tayo ay magpasalamat sa Panginoon, manalangin sa Diyos. Amen po. At ang Diyos ang bahala sa lahat. Amen po. Kaya nga po, alam niyo po, laging tapat si Lord sa kanyang mga pangako. Ang kailangan lang po natin gawin mga kapatid ko kay Lord ay magtiwala tayo sa kanya. At hindi naman po masamang mapagod, ang masama lang po kung tayo ay hihinto. Amen po. Ang mahalaga po, tayo ay magpapatuloy at magpapatuloy. Amen po. Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus dito sa mundo, di ba po, tayo ay masusumpungan niya na sama-samang masayang naglilingkod sa Kanya. Amen po. Kaya nga po rin po ang ating Diyos, tayo po ay manalangin. Lord, salamat po Panginoon sa katagumpayan ng pag-aaral po namin ng iyong mga salita. Salamat po Panginoon sa mga bagay na muli mong ipinaalala sa amin. Dalangin ko Panginoon na sa lahat ng mga nakapakinig at makakapakinig pa lang, Lord, buksan mo ang durungawan ng langit, ibuhos ang iyong nag-uumapaw na pagpapala, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin. At sa aming buhay paglilingkod Panginoon, patuloy mo po kaming samahan dahil Lord, walang saysay ang lahat ng ito kung hindi ka po namin kasama. Kaya salamat po Ama sa katagumpayan. Sa iyo po namin ibinabalik ang mataas na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen po. Glory to God po.
Amen, amen. Praise God. Lakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Melissa Jade Pasul sa napakagandang kapahayagan ng salita ng Diyos sa ating kalagitnaan ngayon. Napagpala po ba tayo? Mga kapatid ko sa Panginoon, naunawaan ba natin yung mensahe ng Diyos sa ating kalagitnaan? Okay. Tunay mga kapatid ko sa Panginoon, ang digmaan na hindi nasa mundong ito. Okay? Ang digmaan na hindi lang sa mga bagay na nararanasan natin sa buhay o digmaan kay Satanas. Ang digmaan mismo ay nasa ating isip. Okay? Kaya meron nga ako nabasa na ang sabi, okay, na si Joyce Meyer yata yun, yung libro niya, no? Na sinabi niya doon na yung tungkol sa ating mga bagay na iniisip. Okay? The battle is in our mind. Okay? May libro ganun akong nabasa kay Joyce Meyer. Kilala ba natin si Joyce Meyer, no? Libro na sulat niya. Kaya kung tatanungin natin, totoo ba na ang digmaan, battlefield natin is in the mind? Okay, yun kasi yung libro na sinulat ni Joyce Meyer. Pero actually, di naman talaga siya nag-originate noon. Marami na mga nauna pa mananampalataya o writers na sumulat nito. Okay? Kaya nga, makikita natin sa Romans chapter 12 verse 2, ang bilin sa atin doon na mag-iba na tayo ng pag-iisip, huwag na tayo umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Okay? Kaya yung battlefield natin talaga nandito sa ating mind. Okay, nakita naman natin, binigyan tayo ng halimbawa ni Propeta Elias, no? Siya lang ang propeta na kaisa-isa niya, tinalo niya lahat ng propeta ni Baal. Tama po ba? Siya lang ang propeta nagpababa ng apoy sa langit. Then afterwards, no? All of the sudden, bigla na lang hihiling na naging matatakutin na. Tumakas na siya doon kay Queen Jezebel. Titignan natin mga kapatid ko sa Panginoon, sa mga nararanasan natin tagumpay, okay, minsan ang sumusunod doon ay nalalagyan na tayo ng takot. Bakit? Bakit kaya nangyari kay bakit yung matapang na Propeta Elias ay biglang natakot na? Amen. At nanalangin pa siya na nagpapakuha na siya kay Lord. Okay. Tandaan natin ito mga kapatid sa Panginoon. Yung spiritual victory, hindi ito yung magiging assurance na immune na tayo sa lahat ng mga struggle na darating sa buhay natin. Lalo na sa ating mental struggle. Oo, marami sa atin nakangiti, pero deep in their heart talagang sugatan sila. Okay? Pagod na sila. Tama po ba? O nangihina na sila. Okay? Kaya nga dapat pahalagaan natin ginagawa natin ngayon para makapanatili tayo sa kamay ng Diyos. Amen? Na hindi tayo mawawala. Kaya maraming mga Kristiyano, pagdating sa digmaang ay minsan kala natin totoong nagwagi. Ay, ang galing niya. Nag-pray siya, gumaling. Okay. Abatan mo kapatid, huwag kang maging complacent. Kapag sinamahan ka ni Lord, ganit na ganit si Satan sa iyo. Kailangan matuto kang magbantay. Kapag ikaw yung nagagamit, galing niya mag-preach. Nako, delikado kapatid, baka biglang may pumalakpak na maliit na kamay sa puso mo. Okay? Kaya tandaan po natin, bantayan natin ang ating pag-iisip. Baka may pumasok dyan. Okay? Kaya nga, ngayon ay katagumpayan, victory over troubled mind. Bakit troubled ang ginamit ng preacher natin? Kasi minsan talaga dyan tayo natatalo, dyan tayo na naiisahan ng kaaway. Kapag yung troubled mind na yan ay hindi natin mapagtagumpayan. Magagawa lang natin yan, sabi ng preacher natin, ay kung mare-recognize talaga natin yung reality ng buhay. Okay? Kasi kung hindi mo mare-recognize yung katotohanan, ano ba ang totoo sa buhay ng isang tao? Walang iba, kundi may Diyos tayo
na siya nagbibigay ng katagumpayan sa atin. Ano pa ikakabalisa mo? If God is with us, who can be against us? Kung ikaw ay nahihirapan na sa iyong loob, sa iyong pag-iisip, ano dapat natin gawin? We need to surrender everything to the Lord. Lapit tayo sa Kanya. Itiwala natin. Okay? At tiyak ako, bibigyan ka ni Lord ng kapayapaan. Pangalawan, sabi, you find victory by receiving God's care. Actually, nasa pag-iingat na tayo ni Lord. Ang problema, ayaw natin pangawakan na tayo ngayon ay talagang nasa kamay na ng Diyos. Ikaw pa mismo gustong kumawala eh. Kita niyo naman kung ano nangyari kay Prophet Elias, no? Merong isang anghel na humipo sa kanya at nagsabi, tumayo ka't kumain ka na. Gutom lang yan. Amen. Minsan, ganun tayo eh. Tama po ba? Di tayo makapag-isip ng tama. Baka gutom lang yan. Amen. Kumain ka naman. Okay. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, napakaganda ng paraan ng Diyos sa pag-aalaga niya. Kaya sabi nga ng ating preacher, kain tulog na lang daw siya. Tama po ba? Hindi kaagad nangaral si Propeta Elias niyan. Hindi siya kaagad nagtuwid. Hindi kaagad siya nagsabi ba, bakit ka natatakot? Okay? Kaya tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon. Minsan kapag nakakaramdam tayo ng antok, di matulog. Nakakaramdam ng gutom, di kumain. Nakakaramdam ng di uminom. Problema, pinipilit mo eh. Kailangan mong gawin lahat yan. Or else, baka takasan ka ng katinuan. Hallelujah. Kakaisip. Sabi ko nga, kapag hindi mo na kontrolado, ibigay mo na sa may kontrolado. Meron, God is in control. Tama po ba? Ang gagawin mo na lang, receive mo na lang yun. Tanggapin mo na lang. Ang pangangalaga ng Diyos ay nasa atin na. Mahirap ba yun? O hanggang ngayon, pinipilit mo pa rin alagaan yung kaya mong alagaan. Tiwala mo na lahat kay Lord. At ang pangatlong sinabi sa atin, we find victory by raising again with God's strength. Makakatayo ba ulit tayo? Okay? Mapag-rise up agad tayo? Yes. Alam mo naman na talagang nangihina ka na. Ano pang gagawin mo? Okay? Diba? Tumayo ka at kumain, sabi sa kanya. Sapagkat mahaba pa, lalakbayin mo. Okay? Ganun din ang buhay ng bawat isa sa atin. Huwag tayo mawala ng pag-asa pag dumarating tayo sa mabibigat na tagpo ng buhay natin. Bakit? Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Huwag kang ihiling nga katulad kay Lord, kunin mo na ako. Amen? Kunin mo na ako, Lord. Matanda na ako. Hindi pa tapos ang trabaho mo kay God. Huwag kang ihiling ng ganon. Amen? Marami pang gaganapin si Lord sa buhay natin. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, huwag natin kakalimutan yung mga bagay na itinuro sa atin ngayon. Kung gusto talaga natin mapagtagumpayan ang mga bagay na inilalagay ng kaaway sa ating kaisip na wala, talo ka wala, mahina ka wala, hindi mo kayang gawin yan. Kapatid, kung talaga nagnanais tayo magkaroon ng tagumpay laban sa magulong isipan, amen? Kailangan mo mabatid ang realidad. At alam na natin gagawin natin. Maging tapat tayo sa Diyos. Lord, hindi ko kaya. I need your help. Kailangan mo na nga ng tulong. Pakiramdam mo pa sa sarili mo, kayang-kaya mo pa. Hindi natin kaya. Kailangan natin ang tulong. Maging tapat tayo sa Diyos. Kaya sabihin natin sa Kanya, Lord, kailangan ko tulong mo. Tanggapin natin ang pangangalaga ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Pag sinabi ni Lord, diyan ka lang. Pagka mo lang aalis, sinabi ni Lord, diyan ka lang. Okay, pahinga ka muna diyan. Pag katulad ni Elias, tama po ba? Gusto mo on the go lagi, pinagpapahinga. Pinakain nga siya, tama po ba? Ganun din tayo. Wala karamdam na tayo ng pagod. Kaya nga sabi nga ng ibang mga ngaral baka dito daw nila nakuha yung sabbatical leave.
Yung naglilib yung isang lingkod ng Diyos dahil papakiramdam nila, pinaglib si Elias ni God. Oo, pinakain nila, pinatulog, tama po ba? Tapos, bago siya pinagpatuloy doon sa bagay na pinagaganap sa kanya ni Lord. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin to. Ang Diyos na nagpalakas kay Elias ay siya ring Diyos na magpapalakas sa bawat isa sa atin ngayon. Kaya kung trouble-minded tayo ngayon, panghawakan natin. Okay? Yung pinagkaloob ng pag-asa ng Diyos sa atin. We have the living hope. He is no other than our Lord Jesus Christ. Kung kasama natin siya, ano kaya ang laban pa sa atin? Okay, ano man ang digmaan, ano man yung gumugulo sa isipan natin, tiwala natin lahat kay Lord yan. Okay, wag mong hayaan yung magulong, yung troubled mind mo ay siya yung magpapabagsak sa'yo. Hindi mo na kaya eh. Okay, susuko ka na. Kaya ang gagawin mo lang, itiwala mo na lahat kay Lord. Surrender everything to the Lord. Magagawa ba natin yan? Kung magsasabi kang yes, sige, palapakan na natin ang Diyos. Talagang buhay. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.